Okay, good morning sa ating bansa, bansang Pilipinas. Good afternoon and good evening saan man sulok tayo ng ating mundo. So, patuloy ko ito tungkol to sa maisog rally or mga pagpupulong ano. So, ang i-discuss ko, ang pupuntuhan ko ngayon regarding sa mga rally then mula sa EDSA 1, EDSA 2 or meron na sabing EDSA 3 pero hindi umarangkada. Ano? So, sa nangyari kahapon, parang nakikita natin na hindi na tayo demokrasya. Ano? Parang ang nangyari, it's either natatakot sila, kina-counter nila, pero hindi na nga matawag na demokrasya. Ginawa ito sa EDSA 1 para maging malaya tayong lahat. Pero although after the EDSA 1, wala naman naging malaya eh. Lalong naging napunta pa sa masamang panggobyerno after EDSA 1. Ano? Walang maganda eh. Katulad yung sa EDSA 1, sa PCGG. Ano nangyari? Sila rin nagpayaman. So, ang problema talaga, ang sistema ng ating bansa. Yun ang gusto kong puntuhan sana. At ito yung kailangan baguhin. Yung sistema. Ano? Sistema dapat na baguhin. Kasi nakakalungkot eh. Na sa ngayon, magising na ang mga planners ng maisog rally. Na-counter na kayo ng ating gobyerno. Sabi nga ni Survivor, ni Baron 83, ano, huwag niyong i-underestimate ang kalaban. Kasi nag-iisip rin sila eh. Ano? Nag-iisip rin sila kung paano tayo o paano kayo. Kasi ako sabi ko nga, nasa pagitan ako sa kaayusan ng ating bansa. Kaya nga, makabayan tayo, ano? Although, sabi ko nga, sa mga Duterte, wala akong masabi. Wala akong masabi sa kanila. Kasi may layunin talaga sila na baguhin. What I mean, may layunin sila para sa ating bansa, sa kabutihan. Pero ang problema lang, mahirap baguhin nila kasi nga sistema. Kaya ang gusto kong magiging mangyari, bago pumasok ang Duterte, mayroon sana silang ilalagay sa position or system of the government. It's either revolution or junta. Pre-arrange, anong tinatawag? Pre-arrange. Kasi doon sa junta at saka revolution, medyo ang nasusunod, diktador yun eh. Babaguhin ang sistema. Pero with a transition period, ano? Okay. Sabi nga ni Baron 83, ni General Survivor, na-counter na tayo. Ano? So, ibig sabihin, lahat ng plano ninyo, pag hindi nyo baguhin ang strategy ninyo, ay talagang hindi na mangyayari. Kasi nga, si May Marcelo na tayo. Pero before that, allow me to discuss the EDSA 1 and EDSA 2. My target is the newly born. Yung hindi pa nakakaabot o wala pang alam idea sa EDSA 1 at saka wala gaanong background paano nangyari ang EDSA 1 at saka EDSA 2. Ano? Yung walang alam. So yung mga planners, sigurado ako, either bata pa sila, nag-research sila. Kung matanda na sila, alam na nila ang nangyayari, pero may research pa rin sila. Pero ito sa akin, based on my experience, actual situation, doon sa EDSA 1 and EDSA 2. Ano? Pero allow me to give advertisement ito sa condo unit. Ito, ng New San Jose Builders, New San Jose Builders Incorporation, So nandito ako sa ngayon sa mundong ito, sa condo. Ito yung pinaka-advertisement ko. So dapat ang New San Jose magbabayad sa akin.
magbabayad sa akin. Kasi lagi kong ina-advertise ang condo unit. Mayroon na ako mga client 3. Pero isa pa lang nang nag-close. Ano? So, hinihiling ko sa mga kaibigan ko dyan, lalo na sa ibang bansa, para pagbalik nyo, mayroon kayo pagpahinga, lalo na doon sa monumento. Nasa sentro kayo. Sentro kayo ng LRT. At saka yung sa EDSA na condo sa malapit sa GMA, LRT rin ang katapat nun, ang katabi. So, yan yung mga malalapit sa kung wala pa tayong sasakyan, ito yung dapat kunin ninyo. No, so much for that, ituloy ko. Tawagan nyo lang ako. My number is 0956-1872-065. My account number, i-messenger nyo lang ako. Segundo Junior Mitran. My picture profile, kalong ko yung mga apo ko. Ano? So, pagpatuloy ko, ano ba yung EDSA 1? Ano ba yung EDSA 1? Ang EDSA 1, sino ang nagpabagsak talaga? Sino ang may theory nito? Sino ang talagang may utak nito? Ang pinag-uusapan natin, hindi yung EDSA 1 nangyari. Paano nangyari sa EDSA 1? So, maabang protracted war nga ito ng communist, kaya lang hindi rin sila nagtagumpay. Ang may utak nito, mahabang plano napakahaba. Magmula 1969 or before the reactivation ba yan? Na-organize. Kasi 1940s nagsimula ang Communist Party of the Philippines kung hindi ako nagkamali. So bumalik 1969, nabuo ang Communist Party of the Philippines in NPA. Ano? So doon nagsimula. Sino ang mga utak nito? Si Juma Sison at saka si nasirang Benigno Aquino Senior. Ano? O Junior, what I mean, Junior. Kasi the third si Pinoy. Ano? So, Junior. So sila ang utak nito. Kasama pa nga dito si Norman Suarez. Kaya lang may walay siya kasi ang sa Norman Suarez faction ay sa MNLF, sa Muslim Mindanao naman yon. Ano? Okay. So doon nagsimula yung palakas ng palakas ang laban ng ang simula to yung partido ng ating gobyerno, Liberal Party. Ano? So na-recognize yung Partido Komunista ng Pilipinas, naging legal. So yan ang mga partido ngayon. So yun ang plano talaga ni Juma Sison at saka ni Benigno Aquino. So ang gusto talaga nila mangyari sa ating bansa ay magiging communist. Ang ating communist rule tayo. Yun yung plano ng dalawa. Okay. Maliban sa gusto nilang palitan si Marcos, yun rin ang talagang plano nila. So, gumawa ng kadahas-dahas na ginawa ng Communist Party of the Philippines o ng Liberal Party. Ano? Para ipsisi sa Marcos Senior Administration. Ano? So, idiretso na lang natin doon sa nangyaring Plaza Miranda bombing. Ano? Doon sa Plaza Miranda planning, base sa mga research at saka kwento, isa rin na kwento si Victor Corpus, dating PMA, dating nakaasal sa PMA, na tumakas, nag-defect siya pamuntang NPA at saka sumuko at naging general ng armed forces. Ano? So, ganun ang nangyari. So, sumabog sa Plaza Miranda para ang purpose lang noon to inflict casualty para masisi ang gobyerno. Ang problema nga lang may namatay. Si Salonga nga na damay doon na isa rin na Liberal Party pero wala siya alam sa plano. Ang nakakalam lang doon base sa kwento si Benigno Jr. at saka si Juma Sison. Sila yung nag-uusap dyan. Sabi nga daw, na-delay ang dating ni Benigno Aquino. So, hindi nga siya pasabay sa pagsabog. Kasi sila nga planner Okay. So, with that, talagang umalsa na. Ano? Umalsa.
ang taong bayan. Lumakas ng lumakas. Ano. So, dahil lumakas nga ng lumakas, nag-declare ng martial law ang ating Pangulong Marcos Sr. Bakit nila ginawang martial law? Kasi naramdaman ni Pangulong Marcos Sr. na lumalakas ang Partido Komunista. At kung hindi niya ginawa yon, in shortcut ko na lang, kung hindi niya ginawa yon, maaaring communist rule na tayo. So siguradong China na tayo, covered tayo ng China. Ano? Kasi ilan ba yung country na talagang yung still yung communist, yung China at saka yung Russia naman is socialist, pero the same at is pa rin siya, na parang communist pa rin sila. Ano? Lalo na yung North Korea, no? So, nangyari yun, lumakas sila naman, kaya nga nag-declare ng martial law. So, dahil nga sa magaling na propaganda ng kalaban, nalason ang kaisipan ng Pilipino na walang hiya ang Marcos Sr. Nakurap ang Marcos Sr. Dahil nga nalason, nasa history na. Noong 1986, balik muna doon tayo sa 1983 na ikinamatay ni Benigno Aquino. Puro shortcut lang tayo, no? Nung nangyari sa pagkamatay ni Benigno Aquino, kasi ang dinadahilan ni Benigno Aquino Jr., the Filipino is worth dying for. So pinilit niya talagang bumalik ng bansa. Pero may nag-advise sa kanya na wag nang bumalik. At nasabihan pa yata siya, ni First Lady Imelda Marcos na wag ka nang bumalik kasi magkakaproblema. Pinilit niya. So may nakahanda. So yung talaga ihinanda na yun na para patayin si Benigno Aquino. Ito tandaan nyo, related ito sa magiging EDSA 3. Ano? It's either EDSA 3 doon sa Duterte Marcos ngayon. Ano? Tingnan nyo ang situation. Ano? Okay. Nangyari yun, talagang pinapatay si Benigno Aquino na ang suspect na si Galman. According to source, si Galman patay na nung dinala sa tarmac doon sa airport. Ano? According to source, ano. So namatay. So nung mamatay, may bumaril na talaga kay Benigno Aquino. Pre-arrange, pati siguro nga ang media pre-arrange rin. So patay si Benigno Aquino. So pagkapatay ni Benigno Aquino, lalong lumala ang taong bayan. Okay. Iwanan natin muna yung pagkamatay, no? So, ginawa talaga ng paraan ng Marcos Administration Senior na hindi na makabalik, hindi na makagalaw ang mga opposition, ang Liberal Party or the Communist. Ang problema nga lang, yun yung tinatanong ko, ito yung sitwasyon, ito yung pag-aralan natin. Dahil si Marcos Sr., hindi niya alam ang gagawin, yung planong pagpatay kay Aquino Jr. Hindi alam ni Senior Marcos. So, nangyari ito, idugtong na lang natin yung Maisog Rally sa Bustos, Bulacan. Alam naman natin, sino ang may utak dyan? Hindi yan si Marcos Jr. Ang may utak dyan, si First Lady. Kasi mas mautak nga si First Lady kaysa kay Marcos. Kasi nga, I'm sorry, Idol Marcos Jr., ngayon ko lang maungkat ang iyong history. Ina-analyze ko. Kasi mula nung mag-governor ka, wala ako narinig sa iyo na maganda. Naging congressman ka, naging senador ka. Anong ginawa mo? Pagkabugoy mo lang ang ginawa mo Yung buhay mayaman, ganun lang. Hindi katulad ng ama mo na nagpakahirap. So, ang gumawa sa Maisog ay hindi si Marcos Jr., kung hindi First Lady. Ang utak ng kadimunyuhan ng ating bansa, naka-First Lady. Kung hindi man humarap si First Lady, dahil may marami ng mata, idinadaan na lang kay
Marcos President-elect. Ano? Ang mga advisor niya, ang mga nag-advise. Pero ito ang plano ko, sabi ni First Lady. Kung hindi niya man ma-advise directly to the cabinet, ano? Si Marcos pa rin. So, ang nangyari, sunod-sunuran, ang Marcos Jr. Ulitin ko ang Marcos Jr. ay sunod-sunuran sa First Lady. Tandaan nyo yan, yan ang problema natin. Yan ang pinaka-problema sa ating bansa. Okay. Nagagamit ang Marcos Jr. Dito naman sa Marcos Sr. hindi siya nagamit. Kung hindi siya nagamit ang Marcos Sr. doon sa pagkamatay ni Benigno Aquino Jr. Kung hindi, tinayador siya ng kanyang kasamaan. Sino ang mga suspect doon na kumakalat? Ha? Kumakalat, ha? Ibig sabihin, mga alleged. Danding Kuwangko, Bear, General Bear, Chief of Staff, and the First Lady. Yan yung may alam sa plano. According to source, ha? Pero sino ang talaga pinakautak niyan? Yung bayaw ni Benigno Aquino Jr. Si Danding Kuwangko ang kanilang suspect. Kaya nga, hindi na nga napaimbestigan. Dalawa na nga naging presidente ng Pilipinas na Aquino, wala silang nagawa kung sino ba talaga ang nagpapatay kay Benigno Aquino Jr. Dalawa na Aquino, ha? Asawa, anak. Hanggang ngayon, still, hindi malaman kung sino ang murderer. Sino ang primary suspect. Pero alam na ng mga Aquino kung sino talaga ang kriminal. Kaya nga hindi na nga nila lalabas. Kasi dugo rin nila, kasiraan rin ng Aquino. Yun, ang pinagkaiba sa Marcos Sr., nilinlang siya ng nasa likod niya. Ito naman sa Marcos Jr., ginagamit siya. So, tingnan yung comparison, ha? Magkaiba. Pero the same case, the same situation, the same alarming sa ating bansa. Di ba? Nakuha niyo ako? Doon sa mga hindi pa nakaabot sa panahon. At doon sa mga wala gaanong alam. Hayaan nyo na yung matatalino, alam na nila yan eh. Pero ang target ko dito sa audience ko, yung mga bata pa at saka walang idea sa ganong sitwasyon, analysis. Ano? So, pag-aralan natin. Papunta tayo dyan sa dulo. Ano? Okay. Nangyari yon. Hanggang ngayon, hindi nga napakuan. So, napatalsik si Marcos Sr. nang dahil nga nasa likod ang mga nagbalak. Kasi that time, weak na ang ating Pangulong Marcos Sr. Kaya naaabuso siya. Meron na siyang sakit. Kaya hindi niya nasusubaybayan ang nangyayari sa ating bansa. At mayroon mga traidor. Ang masaklap nito, First Lady pa rin. Medyo gumawa. Pero kay First Lady, tama-tama lang ginawa niya. First Lady Imelda Marcos. Pero itong First Lady ngayon, ayaw ko na magsalita ng masasakit kasi paulit-ulit kahit kaninong vloggers na galit sa administrasyon na ito. Dugtong mo lang dito. Ang lahat ng karamihan narinig ko vloggers galit sa administrasyon. Iilan lang 'yon ang nakikita kong vloggers na pinagtatanggol ang Marcos. Ito ang problema. Pinagtatanggol niya ang Marcos sa mga maling ginagawa ng Marcos. Ito naman vlogger anti-corruption. Ito naman dito sa kabila na vloggers na anti-administration. Mayroon silang nakikitang mali na ginagawa. Ang depensa naman ng vloggers pro-Marcos, dinidipinsa nila. Ano ba yon? Dapat ang gagawin ng Marcos, ng vloggers pro-Marcos, i-depensa ninyo, ha? I-depensa nyo, hindi nyo ika-counter yung kapwa nyo vloggers.
Ang dapat gagawin ninyo, magpakita kayo kung ano ang ginagawa ng Marcos administration na nakakabuti sa Marcos administration. Yun ang tinitingnan ko ngayon, hinahanap ko. Hinahanap ko sa social media, hinahanap ko sa mainstream media. Para yun naman ang ipromote ko, yung nagawa ng Marcos. Kaso nga lang, halos kapalpakan ng Marcos ang nakikita ko through social media, through mainstream media. So sana may makita ako na may nagawa ang Marcos sa kabutihan ng ating bayan. Ikulang eh. Kumbaga routine lang siya. Ibig sabihin, walang extra. Kaya hindi napapansin. Kayo mga pro-Marcos na mga baser ko, yun ang dapat nyo gawin. Hindi yung kontrahin yung mga vloggers. Wala kayo na itulong doon eh. Ang maitulong nyo, yung nagawa ng Marcos, yun ang iba-vlog nyo, yun ang ika-counter nyo. Halimbawa, tinira siya ganito ng vloggers at mag-comment ka, hindi ganon, ito yung nagawa ng Marcos. Di ba mas maganda pakinggan? Kasi naman na, ay, hintayin nyo na lang yung term ni Marcos. Hindi lang kayo nakapwesto. Ano yun? Anong mga opinion yun? Personal attack, dapat ipagtanggol nyo ang Marcos Jr. sa nagawa niyang maganda sa ating bansa. Di ba? Maganda yun, di ba? Kasi mag-personal attack ka ba, sir? Para ka nangaingit lang doon sa vloggers eh. Ha? Nakakaya yun. Dapat, pag tinira mo yung vloggers na yan, na anti-Marcos, kung ano man sinabi niya, sundan mo, ito ang nagawa ni Marcos, mali ka. Ganon, mas maganda yun. Yun ay makabayan, hindi politika. Di ba? Kaya kami ni Kulkap Jane, ni General Macanas and General Survivor, nagkakaisa kami sa kaisipan. Ang gusto namin, baguhin, palitan ang administrasyon. Sabi nga ng mga pro-administration, hintayin nyo 6 na taon. Hindi nga kami makapag-antay kasi nga palpak. Ngayon, kung mayroon talaga nagawa, i-promote nyo. Para yun ang iba-vlog ko uli. Honest to goodness, pag may nakita ako na vlog na maganda para sa Marcos, susuporta ko, iba-vlog ko yan. Pero wala nga ako nakikita eh. Pero tayo mga vloggers, hiling ko lang, dapat maging makabayan tayo. Huwag tayong makibayan. Ha? Kayo naman mga viewers, followers, i-analyze nyo kung itong vloggers na ito ay bayaran. Pagbayaran, huwag kayong sumama doon. Kasi ang hinahabol niya lang, viewers, pera, sa advertisement, pera, at bayad. Doon siya. Ang point niya lang is magkapera. Tandaan nyo yan. Ako, single of centavo, wala pa akong natatanggap sa advertisement. Matagal na akong pinagsabihin, may isa pang abogado na viewers ko, kailangan mo rin yan ng pera. Pero maganda nga rin, hindi ako nagkakapera para mayroon akong prinsipyo na lumalaban ako, nagsasalita ako para sa bayan. Na kung mayroong gustong tumulong sa akin, tulungan niyo ako. Pero I never na maghanap ako, tulungan niyo ako ganito. Kung gusto niyo ako tulungan, di tulungan niyo ako. Ha? Kaya nga, nagkukusa na lang ako ito. Condo. New San Jose Builders Incorporation. Na representative ako ng New San Jose for condo. So, sana tulungan niyo ako. Dito na lang. Tulungan niyo na lang sa condo. Okay, thank you. So, balik tayo. Balik tayo sa sitwasyon. Sabi ko nga, dapat ang mga vloggers at saka yung sa mainstream media, tingnan nyo kung ang mainstream media ay nadadala sa bayad. Huwag kayong maniniwala dyan kasi perang hinahabol viewers. Ako, nung tumitira ako ng Marcos, ang dami. Umaabot ako ng mahigit 50,000. Ngayon, 5,000 na lang. Because ang sinasabi ko ang katotohanan. Although sinasabi ko talaga kasi galit na galit ako. Kasi wala nga ako nakikita maganda sa Marcos eh.
Kaya nga palitan nga eh. Palitan ng ibang administrasyon. Pero sabi ko, hindi ko ini-endorse ang Duterte. Pero wala akong masabi. Wala akong kontra sa Duterte. Dahil alam ko may layunin sila. Pero ang point ko lang kasi dito, kung the same politician, yung transition period, yung pag-changes ng government, mahirap. Pag hindi revolusyon, kung hindi junta. Yun lang yung point ko doon. Pero hindi ako kontra sa Duterte. Dahil ang Duterte, lalo na si Inday Sara, makabayan siya. At may alam siya, may talino siya. Kumpara kay Bongbong Marcos, malayo. Malayo po. Hindi siguro magtunggali sila ni First Lady. Ni First Lady ni Lisa Masa. Lisa Masa. Naiba talaga yung Lisa Masa. Communist yun eh. Lisa Marcos, magtunggali sila. Pero siguro sa talino, hindi ko ma-identify kung sino mas matalino. Pero sino masudas, kilala ko na. So, patuloy tayo. Side sa one, nangyari yun dahil yun nga ang plano ng Partido Komunista at ng Liberal Party. To shortcut, ang nangyari, bakit nagkaganon? Dahil nga doon sa snap election, na panalo daw si Cory Aquino. Doon nag-aklas ang taong bayan at nagkaroon ng EDSA. Actually kasi, may plano kasi si Gringo Nasser o si Enrile Ramos na i-captured si Presidente Marcos. I-captured si President Marcos or i-hostage para palitan ng administration. Ang purpose naman doon, base sa mga analysis, na ang magpapatakbo si Enrile o si Marcos para baguhin si Enrile at saka si Ramos para baguhin ang sistema ng gobyerno. Ang nangyari, niloklok si Aquino at ang mga galamay niya, mga Partido Komunista, ang karamihan makakaliwa. Ayun ang nangyari. Wala nangyari. Doon kaya nagkaroon ng series of kudita na naman. Yun ang problem. Yun ang naging dahilan kaya nagkaroon ng series of kudita. Dahil yung gusto na mangyari ng Enrile Group or Hunasan Group ay pagbabago. Hindi nagbago. Lalong lumala ang korupsyon. At binago pa yung konstitusyon pabor sa mga Partido Komunista. Yun ang masakla. So, ganon ang nangyari sa 1986 Revolution. So, huli nila si Marcos. Ang kaso nga lang, mas mabilis yung intelligence ni Marcos. Yung tatlo na natatandaan ko yung dati kong matikas na major brilliantes. Silang tatlo yun, nakalimutan ko yung tatlo eh. Ayun, hinuli sila sa Malacanang, arestado sila. Nung maresto yung tatlo, kasi yung tatlo na yun, sila ang may control sa Metro Manila, sa Civil Disturbance Control, sa CDC, sa mga nagrally. Sila lang pwedeng lumapit kay Marcos dahil sila yung binibigyan instruction directly ng Marcos. Ang problema nga lang, i-hostage sila, pero bago nila i-hostage si Marcos, sila nauli. Kaya ang ginawa ng mga hunasa o ng Enrile Group Maramos, ay kailangan manawagan na siya kasi sila nahuliin eh. Sila nang ikukulong eh. So, ikukulong na yung tatlo. Nila tatlo, marami sila kasi mga planners nga eh. So, ang ginawa, nanawagan si Ramos, Enrile, sa taong bayan, kay Cardinal Sin, at saka kay lahat na, kay Butch Aquino, hanggang nagtawagan, ayun, nagkaroon ng revolusyon. So, people power. So, hindi natin pag-usapan kung sino ang dapat magpapasalamat doon, ang military or ang taong bayan. So, hindi ko na pag-uusapan doon. So, nangyari yon sa EDSA 1. Yun nangyari sa EDSA 1. Kumbaga, matagal ang plano. Ilang taon, nagsimula 1960s. Mga sabi natin, mga pag-upo ni Marcos, after 2 years, lumabas na matapang na opposition si Benigno Aquino Jr. Kaya bumuna sa Partido Komunista. Ayan na yan. Biro mo, 67, sabi natin, 67 ng 20 years bago nangyari. Mahabang plano nangyari. So, yun yung nangyari sa 1986 Revolution. Okay. Dito naman sa EDSA 2 kay ERAP, ano naman ang pinagsimulan dito? Ano naman ang pinagsimulan? Kung tama ako, i-correct nyo. Kung tama ako,
no comment. Pero pag mali ako, i-correct nyo dyan sa comment. Ang simula lang yan. So normally, kasi artista nga si Erap, makamasa. So, hindi niya pa rin mawala yung barkada. Hindi niya pa rin mawala ang sugal. Hindi niya pa rin mawala ang chicks. So, yung tatlo na yun yung sinilip ng, although wala siyang opposition, mataas ang rating niya eh. Problema nga lang, dahil nga sa loyalty check kay Atong Ang at saka kay Jubit Singson, ayun, doon nagsimula, doon nag-trigger. Doon nag-trigger at pumasok yung opposition. Pumasok. Andiyan na naman nakasupor lagi yung Partido Komunista eh. Kaya ngayon, walang grupo ng Partido Komunista sumusuporta kay Duterte. Napakahirap. So, balik tayo sa EDSA 2. So, una yun eh, checkpoint. Checkpoint si Jubit Singson. Nagalit si Jubit Singson. Gobernador siya yata nun. Mayaman na siya. Pina-checkpoint siya, pinahuli, ginamit yung pwersa ng Estrada. So nagalit si Singson, nanawagan siya. Sinuportahan siya ng opposition. Ayun, doon nagsimula ang revolusyon, ang EDSA 2. Hanggat sa impeachment, Hanggat sa impeachment. So sa impeachment, ang daming issue na lumabas doon, issue nagsusugal, wala, lahat-lahat na. Kung anong mga lumalabas sa kanya. So si Vice President Gloria Arroyo, kunwari ayaw pa, pero gusto naman pala. Yung pala, paayaw-ayaw, kasi yung timing nga na 2 years. Kasi pag naka 2 years ka, ito yung pinag-usapan na discuss na survivor. Yung ayaw pa nila ngayon mag-aklas kasi pag 2 years, less than 2 years na nakaupo, more than 4 years ka nakaupo, hindi ka pwedeng tumakbo for another election. Kaya inaantay nila na yung years na yun sa timing para maging another 6 years pwede siyang lumaba as president. So, nangyari yun, nagkaroon ng impeachment. Nagkaroon ng impeachment. So, dahil nga sa ballot boxes ba yun, sa sobre, na hindi yata pina-open, hindi pimayag, hindi pina-open, doon nag-aklas ang grupo ng opposition. Nag-aklas. Ayun, panawagan na sa EDSA. So, EDSA. Ngayon, nag-withdraw si Reyes. Nag-withdraw yung EFP, nag-withdraw. Nag-announce siya na withdraw of support. Ayun, tapos ang gera. Kasi nag-withdraw of support ng US, ang Chubby staff. Sino ang kakampi ngayon ni Kwan? Ng Presidente Erap. Yung Malacanang boss lang. Nila kaya yun. So, nangyari, andun, sa Pasig River, dumaan. Si Marcos Sr. nga pala, dumaan sa Erie. Dumaan sa Erie, dumaan. Kinuha siya ng chopper ng US. Sabi niya, bring me at Paway, Ilocos Norte. Amerikano, akala niya yung Paway, Hawaii. Ayun, doon sa Hawaii siya dinala. Ang kamali. Dapat Pilipino nag-pick up. So, by air, ang Marcos Jr. Senior. Si Erap naman, by water. Ito naman si Bongbong Marcos, by land. Isip by land. Sige, tingnan nga natin kung paano si Marcos Jr. kung isip talaga siya, by land siya ngayon. Kasi yung una, yung tatay niya, by air. Ito naman si Erap, by water. Ito naman si Bongbong Marcos Jr., by land. Joke ko lang yan, pero sabi nga ni Survivor, hindi siya abot ng 6 years. So sa akin palagay, hindi nga talaga abot siya ng 6 years. Okay, so for that, mahigit na pala 1 oras yung sinasabi ko. Okay, ano pa idagdag? Maraming pa sana ako idagdag. Okay na. So, yun na. Yung EDSA 1, EDSA 2. So, yung EDSA 3, hindi yun natuloy. Sa panahon ng EDSA 3, kay
Kay Jamie yun, kay Jamie, hindi rin ito yung HA3. Nag-failure kasi ginamitan ng power ni GMA kaya hindi na nasunod yung HA3. Kasi actually, yung sa HA3, kasama ako doon. Kasama ako sa nag-iikot. Kami ni General Katapang that time. Nakalipas na eh. Kasama ako kasi nasa G37 Division ako noon. Umikot kami. Kunwari lang na visitation. Pero kinakausap yung brigade commander sa battalion commander. Sige, basta dalawa kami ni General Katapang noon, umikot. Dalawa kami. Sir, pasyalan kita dyan sa Bureau of Bureau of Customs, sa Bureau of Correction. Pasyalan kita siya dyan. Magandang umaga. Magandang umaga sa lahat na nakikinig. EDSA 1, EDSA 2, yung 3 nag-failure. Nakasama ko doon sa nagplano pero hindi nagsisisful kasi ginamitan nga ng pwersa ng Aquino. Okay. So much for that. Another ipagpatuloy natin. Sana maintindihan nyo yung EDSA 1, EDSA 2, yung EDSA 3, ang kailangan natin organization, mag-organize kay bawat area. Hindi lang puro type blag. Now na. Hindi. Bigyan nyo tasking lahat ng mga, for example, kayong mga nagsasabi, sir, pumunta kayo, sir, ganito. Hindi. Ang utos ko sa inyo, ikaw na galit sa administrasyon, lahat ng kamag-anak mo, kaibigan mo, i-organize mo yan. Anytime, pwede mong papuntahin sa EDSA. Ganon ang sistema. Hindi yung now, papunta, galit na galit kayo. Hindi, ang tasking ninyo ay hikayatin nyo ang kaibigan nyo at saka kamag-anak nyo na malapit sa Metro Manila or nasa Luzon. Yun ang maitutulong nyo. Huwag lang puro sa vlog. Huwag lang puro comment sa vlog. Kailangan, sir, mayroon ako na prepared na 100. Okay, sabi, dagdagan mo pa yan. So at least, kung ayaw niyo ilagay dyan sa i-PM nyo sa akin kasi para inonoted, bililista ko kung anong area na nakabuo kayo. Ganon ang gagawin natin. Ang gagawin natin ay baguhin lang natin ang sistema ng gobyerno. Yun lang yung akin, para sa akin. Baguhin natin kasi puro corruption na walang nangyayari. Okay, so mas for that, magandang umaga sa ating lahat.